tayong sinamahan na libing somewhere here in Metro Manila. At ito pong pamilya ng naglibing na ito ay napakalapit sa atin. Kaya napakarami naman po ng mga members ng church na ito ang sumama sa libing na yon. At talaga namang napakalungkot ng eksena. Kutakot-takot na iyakan. At talagang mga iyakan with feelings. Kaya naman po ang mga staff at yung ating mga singers at yung mga deacons natin, dahan-dahang medyo dumistansya ng konti sa pamilya to give them privacy in their sorrow. At lumilim po kami dun sa isang malaking puno. At yun pong iyakan na yun na aming naririnig mula sa isang distance, ay biglang na lang kaming na-shock. Biglang napalitan ng kantahan ng Happy Birthday to You. Dahil po pala, isa sa mga anak nung inilibing ay birthday nung araw na yun. At bigla nilang naalalag, birthday nga pala nito, kaya hindi pa natatapos ang iyakan, nagkantahan naman sila ng Happy Birthday. Only in the Philippines can these things happen. Only among Filipinos. Alam niyo po, ang mga tourist brochures about the Philippines that are being scattered all over the world describe the Filipinos as people who celebrate life. Marunong daw po tayong magbuni at marunong tayong magsaya at marunong tayong mag-celebrate ng buhay. We don't celebrate events. Filipinos celebrate life itself. Kaya kahit nalamayan, nagiging kantahan, nagiging kasayahan, kahit pa nga nasisiraan ng bus, ang mga babaan ng mga tao, hanapan ng kakaining halo-halo, mangungukot ng mga butong pakwan at mag-e-enjoy habang sira ang bus na ito. Kahit may mga disaster at mga coup, di po ba? Nagbabari lang ng mga tao, yung mga tao ay namumulot ng mga shell ng mga bala, nagtitinda ng mga palamig, mga okoy, samantalang may revolusyon na nangyayari. Only in this country. Na kahit may mga disaster, kahit anong nangyayari, people are able to turn everything into an event. And this is one of our strengths as a people. We know how to celebrate life. We don't celebrate only events, but life itself. If Filipinos are gifted by the Lord to celebrate life, lalo naman siguro ang mga Christians, at lalo ang Christian Filipinos. Christian Filipinos have double the capacity to enjoy life. Una, Pilipino sila. Likas po sa atin yan na marunong tayong mag-enjoy sa buhay. It's our defense against a lot of difficulties in life. Tapos lalo namang dapat likas sa mga Kristiyano. Kaya ano po kaya ang Kristiyanong Pilipino? Dapat lalo na siyang marunong mag-celebrate. Ama naming Diyos, liban po na mangusap kayo sa amin, makakarinig lang kami ng mga salita na parang ingay sa hangin. Kayo po ang magbigay ng buhay sa mga ingay na ito. Bigyan niyo po ng katuturan ang mga salitang ito. Lord, may you put spiritual sense into these scribbled letters, put into words, so that these words will come from your very mouth. We open our ears, our hearts to you, O God. Speak to us from heaven. Speak to us from your seat of power. Speak to us, O Lord, like no one could and like no one would. Speak like a father to a son or a daughter. We are your children. We are the sheep of your pasture. We are your wards. We ask you, Lord, take over, speak to us, change us, teach us to celebrate life, the life that you have given us. In the name of Christ, we rebuke all forms and all work of evil in our presence, and we bind you, spirits of darkness, not to be able to work against the people of God. And we command you to go to the bottomless pit and leave God's people alone to worship and to hear the mighty words of God. Father, sit on your throne of power, preside over this activity, look down upon your people with strength, with power, with compassion, and with love as you always do, and teach us to value your presence. Gawin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isip na matataba at mayayamang lupa, natataniman ng inyong salita. Mga salita na tutubo, mamumunga, magkakaroon ng katuturan sa aming buhay. Magpalaya po kayo ng mga taong inaalipin ng kaaway. Magpalaya kayo sa araw na ito. Lord, be the Lord of victory today. We seek you. You be our true speaker, O Lord. We have no pretenses about ourselves. I have no pretense about myself. I ask you to be the one to speak. Bless all of us and glorify only yourself. We're very confident that you hear, and we thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Sinabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice.
Napakaganda pong kataga na dapat tandaan natin, Philippians 4:4. Magalak daw tayo sa Panginoon, lagi, sa tuwina, araw-araw. At muli, inuulit ko, sabi ng sumulat, magalak kayo. Rejoice. When are we to rejoice? Of course, we rejoice during special happy occasions. The life cycles, birthdays, birth of a new person, anniversaries, we rejoice. The year must be punctuated by special events. Ito po kung minsan ang nagiging cultural vacuum ng mga Kristiyano. Galing tayo sa isang kultura, sa isang matandang relihiyon na punong-puno ng mga makukulay at mga dramatic na mga kaugalian. The seasons are punctuated by special events. And then all of a sudden, we become Christians and we are thrown into a vacuum. Kasi po meron kumisang mga maling konsepto ang mga Kristiyano that they take away all of their cultural identity at bigla na lamang na nagiging walang event ang kanilang buhay. Walang ka-event. And all of a sudden, you realize after a few years that you're missing so much because from a very rich cultural background, you are thrown into something that's almost like a sanitized vacuum. Na walang punctuations, walang mga panahon, walang mga ipinagdiriwang. We should begin to enjoy the cycles of life once more. We should begin to celebrate once more if we have stopped learning to celebrate birthdays and rebirthdays and anniversaries and victories and graduation days, successes. We rejoice in pleasurable moments, moments of health and strength. We rejoice in our vacations and holidays. And we rejoice in very enriching moments of love and of friendship. Yes, we are spiritual beings, but we must never forget that we too are emotional beings. That we too are made of dust. And until we are resurrected in the Lord, we have to contend with these realities. And the Lord gave these things for us for enjoyment. Hindi kailangan maging monotonous ang Christian life. Celebrate life. Enjoy the life cycles, the victories, the pleasurable moments, the enriching moments. Savor them. They are God-given. When else are Christians to rejoice? Tayo po ba'y magdiriwang lamang sa mga masasayang okasyon, sa mga panahon ng tagumpay at kasaganaan? We are also to rejoice during unhappy occasions. Maging sa mga panahon po ng kalungkutan. Dapat matuto tayo kung paano magdiriwang. Paano nga ba ipinagdiriwang ang mga panahon ng kalungkutan? Siguro iisipin naman po ng mga tao, abnormal tayo na may namatay, tayo ay nagsasaya. O meron tayong mga kabiguan at tayo naman ay naghahanda at meron tayong kabiguan. But there is a quiet, spiritual way to rejoice during unhappy occasions. Nowen, one of the most profound thinkers of modern history, said, celebration lifts up not only the happy moments, but the sad moments as well. And one of his scholars, one of those who were really studying Nowen, si Charles Ringma, he's an Australian, said, celebration is not simply concerned with rejoicing in the good life. It is concerned with rejoicing in life itself, even if it is marked by trials. Ang pagdiriwang daw po ay hindi lamang aligaga at hindi lang niya binibigyan ng pansin ang masarap na buhay. Ang tunay na pagdiriwang, ipinagsasaya niya ang buhay mismo. Maging ang buhay na yon ay napupuno ng mga pagsubok. Natutuwa tayo hindi lang dahil masaya ang buhay, natutuwa tayo dahil tayo'y may buhay. We celebrate not only the good aspect of life, but life itself, because God is life. And all life comes from God. Pag tayo'y buhay, there is a reason to rejoice. Marami pong mga Kristiyano, ang kanilang kaligayahan ay hostage ng happy moments. Pwede lang sila mag-rejoice pag everything is okay. Kapag may kasaganaan, kapag may kalusugan, kapag may tagumpay. Subalit pag dumarating ang mga panahon ng kabiguan, ng paghihirap,
akala mo buhat ang daigdig at hindi na kayang umiti at hindi na kayang sumaya. Bakit pa tayo naging Christian? Bakit pa? Kasi po ang mga walang Diyos, ang mga hindi nananampalataya sa Diyos o hindi nananampalataya sa tunay na Diyos, masaya pag maganda ang mga nangyayari at malungkot sila kapag hindi ayon sa kanilang kagustuhan ang nangyayari. Ngayon tayo mga Kristiyano, are we any better than unbelievers? Because if we are to be better than them, we must rejoice both in the happy moments of life and in the sad moments of life. Otherwise, pare-pareho lang tayo. Para naman tayong walang Diyos noon. Para naman tayong walang inaasahan noon. Para naman tayong walang pinanghahawakan at sinasandalan na Diyos. If your happiness and celebration will be a hostage to good moments only, you can never be happy in this life. Because everywhere, life is full of difficulties. Happiness must not be tied up and tied down with positive things only. Celebrate life. Celebrate even the unhappy occasions. How? You will have to ask God how. I cannot tell you how. There's one thing I can tell you. Look for something that you can rejoice about. Kahit anong bagay, hinahamon ko kayo, kahit anong bagay na nagpapabigat sa inyong loob, kung kayo lamang ay titingin sa Diyos, magtitiwala at mananahimik sa isang tabi, may makikita kayong dapat ipagpasalamat. Liban na lang na mali ang Biblia na sinabing rejoice in the Lord always. At inulit po, and again, I say rejoice. May nangyari sa inyong buhay na hindi maganda, rejoice. There is a reason to rejoice. Hindi po ito madali. Subalit kung tayo po magiging talagang mapagtiwala sa Panginoon. Meron pong isa tayong kapatid na namatayan ng anak. Meron po bang dapat ipag-rejoice? Hindi tayo nagre-rejoice dahil namatay yung anak. Pero salamat, may natira pa. Meron pang dalawa. Yun po ang aking gustong i-share sa inyo. Titingnan ninyo kung ano yung natitira kapag may nawawala. Sapagkat sobra po tayong attached dun sa nawala, nakakalimutan nating pasalamatan ng Diyos sa natira. Just like that man, two men look at one glass of water, nakalahati ang laman. Sabi ng isa, it's already half empty. Kaya siya malungkot. Well, the other person says, but it's still half full. At masaya siya. Dalawang tao, pareho mayroong kalahating basong tubig, yung isa malungkot, isa masaya. Bakit po? Dahil sa kanilang ugali. Dahil sa kanilang attitude. Ang attitude lang naman natin ang nagpapasaya o nagpapalungkot sa atin eh. Hindi ang mga material na bagay, hindi ang mga bagay na nangyayari sa atin. Sapagkat kung ang mga material na bagay, kung ang prosperity, kung ang kayamanan at tagumpay ay isang garantiya ng pagiging maligaya, bakit napakaraming miserableng mayaman? Bakit maraming malungkot na mga matagumpay na tao? Hindi po yan. Yan ay nasa ugali natin. Ngayon, hindi rin naman siyempre nakakapagpasaya ang kabiguan o kahirapan. Pero hindi naman tayo dapat alipinin yan. You can make your life happy beginning with your mind. You can celebrate anything if you start to celebrate in your mind. Kaya ang sabi sa Romans 12, be renewed by the changing of your mind. So that you can prove what is the will of God and what is good and acceptable and perfect. It all starts here. Ang taong masaya dahil nagdesisyon siyang maging masaya. Ang taong malungkot dahil nagdesisyon siyang maging malungkot. Ang taong miserable, miserable siya by decision. Because our happiness, our misery is not dependent on what we have or do not have. But of course, let's admit it, there's a certain level of things that we need in order to be maximized in our happiness. Meron naman. And the Lord promised to give that. The Lord said, I will never leave you. I will never forsake you. The Lord promised always to give the minimum. He said, I'm going to supply all your needs. Maliban na lang siya sinungaling. So kung tayo nagigipit, tayo nagkukulang, baka naman yung nagiging dahilan ng ating kagipitan o pagkukulang, dahil hindi naman natin needs yun, ginagawa natin. Because the Lord promised to give our needs.
Pag sabi mong, Lord, bakit wala ito, baka wala ito, dapat nating tanongin, teka, need ba to? Kasama ba to sa promise? Baka naman pinapahirapan ko ang sarili ko that I'm setting a standard far, far, far above what the Lord really promised to give me. Kaya siguro ako nagiging miserable. So we celebrate even the unhappy occasions of life cycles, death, separation. Is there anything to celebrate in death? Yes, there is. Especially among Christians like us. For Paul said in Philippians 1:21, to live is Christ, and to die is gain. At sabi sa Proverbs 14:32 rather, even in death, the righteous have a refuge. We can celebrate it. Celebrate not being outwardly happy, but inside of you, meron po tayong kapayapaan at nakikita natin yung positive point nun. Kahit tayo malungkot, nakikita natin, hindi naman talaga ito sobrang dapat ipagkalungkot dahil meron naman itong positive point. We can celebrate also our failures and weaknesses. Why? Because our failures and weaknesses force us to be humble. It forces us to be humble. Mahirap naman yung taong lagi na lamang ma-super. Lagi nilang tagumpay. Lagi nilang magaling. Napakadali niyang matukso na maging palalo at mapagmataas. 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Bakit daw po natin nakikilala ang lakas ng Panginoon sa ating kahinaan? Dahil sa ating kahinaan, doon tayo umaasa sa Panginoon. Sa mga bahagi ng ating buhay na palagay natin tayo malakas, kaya na natin, nakakalimutan na natin magdasal, nakakalimutan na nating umasa, kaya naman, nakakalimutan natin ang Diyos. So that in times of weakness, we realize who God is. And you know, moments of weakness and failure are humbling moments. Kaya tatanong po natin, bakit kaya ako naging weak? Bakit kaya ako nag-fail? Am I being humbled? If I'm being humbled, siguro naging proud ako. Siguro naging self-sufficient ako. Maybe there is something wrong with the way I think, with the way I live, with the way I look at life. And so the Lord in His perfect wisdom allowed me to fail, to force me down on my knees. And if that's the point, then it's a blessing. It's a blessing. Cursed are the people that always win. Cursed are the people that always succeed when they become proud because of their successes. A failure can come as a blessing if it checks our relationship with God. And yes, we can celebrate our failures. Si Paul was talking about this mysterious thorn in the flesh. Sabi niya, I have this thorn in the flesh. I have been praying the Lord that He would remove this, but it's here, so I'm going to live with it. Hindi po natin nalaman at hindi nalaman maging ng mga nagsasaliksik kung anong ibig sabihin na meron daw siyang tinik sa kanyang tagiliran. Kung ano man yung nakatusok na yun sa kanyang tagiliran. Siyempre, hindi naman yung totoong tinik, di binunot na lang niya dapat. Ano po yun? Isang bagay na nagpapahirap sa kanyang kalooban o sa kanyang kalusugan o sa kanyang pagpaparot pa rito. Marami pong nagsasabi na si Paul daw, bagamat napakatalino, ay napakangit pa. Baka daw yun ang thorn in the flesh. Marami naman po nag-iisip na siya daw po epileptic. Na bigla-bigla na lang nagkakaroon ng epilepsy. Kaya matalino, nagmula sa mga maharlikang mga lahi, Roman citizen, mayaman, edukado, pero may epilepsy. Marami pa pong nag-iisip na baka daw meron siyang isang orientation, isang kind of behavior na hindi masyadong normal by the standards of the world. And it checked him and kept him humble. Otherwise naman, napaka-superman naman ni Paul, di po ba? Basahin yung New Testament, 2/3 yata siya na yung sumulat. Kaya sabi nga ng mga heretic, Paul daw invented Christianity. Siya daw nagturo lahat ng mga doktrina na yan, mga salvation, everything. Napakagaling niya. Kaya naman dapat magkaroon siyang thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Meron nga po ako isang pinsan by the standards of measurement ay napaka-shapely. Babae ito. Kaya lang tad-tad ng peklat. Di ba? Naikwento ko na siya sa inyo. Kaya sabi niya, alam mo pinsan, buti lang tad-tad ako ng peklat. Hindi pa na yung bikini ko siguro kahit sa kalye. It keeps me humble at nagsuswimming lang ako kung gabi. So yun. Marami po tayong thorn in the flesh. Anong thorn in the flesh ninyo? Kayong bahalang mag-isip. But that checks us and keeps us humble. Kasi kung hindi, ang yabag na siguro natin. Kung binigyan tayo ng mga super good looks and intelligence and wealth at lahat-lahat ng ito, ano mangyayari sa atin? Magiging tayong ungodly. Kaya kung minsan, mabuti na niyang napipilitang maging banal. Malayo sa tukso dahil walang natutukso sa kanya. Di po ba mabuti na yon?
Kaya sa maraming natutuksot, hinahabol-habol kayo, mas madali tuloy magbigay. Eh kung walang natutukso sa inyo at walang naaakit, eh di blessing. Di po ba? At kung malungkot ka, eh di rejoice. Hindi naman natin kailangan laging masaya. There is one great lie that this pleasure-seeking society has taught us. And Christians must unlearn this. And that is, what is this lie? That we should always be happy. There is one thing that we have forgotten. The joy of sadness. The joy of aloneness. Laging pirming dapat may kasama, may kabuntot, may kabarkada. Nakalimutan na natin yung ibig sabihin ng mapag-isa. Nakalimutan na natin yung ibig sabihin ng malungkot at tanggapin yung kalungkutan at magtiis ka dahil nalulungkot ka. Bakit ang lahat ng nalulungkot ay kinain lumabas at humanap ng kaligayahan? Bakit hindi na lang bayaan na lumipas yung lungkot na yan as it is? It is one thing that we have to learn because so many people have ruined their souls in search of happiness. Di po ba? Sa paghahanap ng kaligayahan ng kahit konting pagtingin. Maraming tao nagkakasala. Sa paghanap ng sarap, eh kung hindi masarap, di magtiis. Kung malungkot, eh di magdusa. Alam niyo po, kung handa tayong magtiis at magdusa, mababawasan si Satan ng influensya sa atin. Sapagkat ang lagi niyang panakot sa atin, eh, mahihirapan ka. Kailangan kurap ka ng konti para hindi ka mahirapan, para kumita-kita ka. Kailangan magsinungaling ka ng konti para madali. Kung hindi, matatagalan ka pa. O titikitan ka pa ng pulis, bigyan na ng 20. Para madali-dali yan. O, ano mangyayari po? Takot tayong mahirapan, ayaw mo mag-seminar, kaya madali kang matempt na magkasala. E di mag-seminar ka ng isang buwan kung kailangan. E di kung natagalan ay natagalan. E di kung naabala kay naabala, eh ano ngayon? It's a lie that life should always be convenient. The Lord said, take up your cross daily and follow me. Hindi naman po hahanap kayo ng kahoy at bubuhatin nyo kahit sa kayo magpunta. Hindi ganun, hindi literal yan. Kung ano po ang hirap sa ating pagiging banal, eh di yun ang hirap na pasanin mo. Pero huwag po kayo maghahanap ng pasanin na hindi naman kailangan dahil lang gusto nyo magpasan. You don't make unnecessary sacrifices and you don't carry unnecessary crosses. Pero kung ito ang hirap na kailangan kong lampasan at daanan dahil sa aking pagiging makadiyos, eh di daanan ko't lampasan. Eh ano ngayon kung nahirapan ako? Eh ano ngayon kung napagod ako? Eh ano ngayon kung hindi ako masaya? Eh ano ngayon kayo mga kaibigan ko, iniiwasan ako dahil ayaw kong magkasala kasama nila. Eh di mag-isa lang ako. Hindi naman ako talaga nagiging mag-isa, kasama ko naman ang Diyos. One of the greatest lies of this age is the lie of pleasure and happiness. Many people in search of pleasure and happiness have ruined their testimony, have ruined their spirits, have ruined their relationship with God. Ang isang taong hindi takot mahirapan, o masaktan, o malungkot, ay mahirap tuksohin. Kaya dapat po nating pag-aralan yan to celebrate failures, weaknesses. Hebrews 11:34 says that God turns weaknesses into strengths when we turn them over to the Lord. What else can we celebrate, Christian? Church, you can celebrate sickness and weakness, the unpleasant moments. A thorn in the flesh. What could be your thorn in the flesh? Rejoice in your thorn in the flesh if it makes you humble. Kasi kumisan, kung hindi naman tayo nagva-volunteer maging humble, hindi talaga tayo magiging humble. Kaya pinupuwersa tayo ng Diyos to be humble. Yes, we can celebrate even sicknesses. Minsan nagkakasakit kayo, napipilitan kayong humiga ng 4 na araw. Ang daming time to have quiet moments with the Lord. To reflect, isipin, reviewin ang ating mga pakikitungo sa ating kapwa. Because loneliness remembers what happiness forgets. So even loneliness can be a source of celebration. We can celebrate pain and suffering. And we can also celebrate draining moments. The lack of love, the lack of friendship, the loneliness that goes with it. Enjoy it because it will not always last. The Lord will always lift you out of gloom when you have already learned the lesson. As I always tell my counselees, kasi minsan po may mga problema ang mga counselees sa paulit-ulit, hindi matapos. Lagi ko pong paboritong sabihin, the Lord is a lecturer, but the lecture stops when the student learns. Di po ba?
maging mga profesor sa eskwelahan, pagka naintindihan na ng buong klase yung inile-lecture, ditigil na, move on na to the next lesson. Kaya naman yung lecture sa atin, yung dealing sa atin, kuminsan yung trial, yung hirap, paulit-ulit, hindi matapos dahil hindi pa natin natututunan yung dapat matutunan. Kaya paulit-ulit. Kaya po sa eskwelahan, there are such things as repeaters. Sino mga repeaters dito? Huwag niyo na po itaas sa kamay niyo. Di po ba? Bakit tayo nagre-repeat? Kasi bumagsak. Kasi hindi natin natutunan ng sapat ang dapat matutunan. And even our trials, even our difficulties in life, sometimes are repeating and repeating and repeating because we don't learn. Ano ba naman ang Diyos? Alam naman yan na natutunan natin kung anong gusto niyang ituro. Nakuha na natin yung lesson noong suffering ngayon. Alaga namang iprolong pa niya yung suffering. Let's learn. Let's review. At napakahirap pong turuan yung mga tao na hindi naman nila nire-realize at tinatanggap na may mali sila. Pero kung patuloy at patuloy at patuloy ang mga hirap sa ating buhay, dapat mo lang isipin, what's wrong with me? Yung iba, what's wrong with God? What's wrong with others? Let's begin with ourselves and say, what's wrong with my attitude? Ano ba sa mga ugalit attitude ko? Ang tagal-tagal na natatanggap ko na tuloy na akala mo tama. Teka muna, re-reviewin ko muna lahat. Maski yung dati ko nang natanggap na tama yon, baka hindi nga. Lalong-lalo sa ating pamamaraan ng buhay. The lecture stops when the student learns. So let's learn. Yan po mga hirap sa buhay, lecture lang yan ng Diyos, sermon lang yan. Katulad ng nanay na nagger, tumitigil ang naging pag sumunod na ang anak. Di po ba? Alam naman sumunod na, nagpanang-nag, meron bang ganun? So, when a difficulty keeps repeating, we ask ourselves, what could be the lecture about? Ano kaya ang itinuturo ng Diyos? And then, church, learn to celebrate neutral occasions. Yung neither pleasant nor unpleasant moments. Yung in-between times. The nothing happens times. The boring times. Learn to enjoy it. Yan din ang problema, kaya marami pong mga ginang, maraming kabataan, maraming tao ang nagkakasala dahil ayaw mabore. So pag nabobore, humahanap ng gimmick. Humahanap ng happening. Kung nabobore ka, di mabore ka. Ano ngayon? Dapat ganun, bored naman ako. Di bored ka. You know what Charles Ringma said? Paborito kong basahin yan si Ringma. Sabi niya, celebration is not simply rejoicing in the gifts that we receive. It is also a matter of rejoicing in the giver even when he comes empty-handed. Di po ba? Kumisa, itong anak kong si Emilio, darating ako sa gabi, mararamdaman niya, dumating ako, Papa, anong pasalubong mo? Sabi ko, wala. Ay, wala. Sabi ko, bakit ako? Ayaw mo pa ba akong pasalubong? Umuwi ako, dumating ako ang pasalubong. Pasalubong ba yun? Sasabihin niyang ganun. Ganun din po ang Diyos. We must learn to celebrate God's presence although He does not carry a gift. Matutuwa lang ba tayo pag ang Diyos laging may dala? Laging may dalang gusto natin? Kung wala siyang dala, hindi na ba natin kayang ipagdiwang na nandun siya kahit wala siyang dalang regalo? Hindi na ba tayo matutuwa na may dumarating sa atin kahit walang dalang pasalubong? Hindi na ba tayo matutuwa na sa ating mga birthday dumadating ang bisita kahit walang dalang regalo, yung dumating lang siya? Kaya tuloy ang mga tao pag nakakatanggap ng imbitasyon sa mga ganyan, naku, problema, ano kayang ireregalo natin? Huwag na lang tayong pumunta. Kung ano-ano pang iniimbentong reason dahil lang pala walang pera. Napakasarap kung tayo pwedeng dumating sa mga okasyon na hindi natin kailangan magregalo. Siguro nandun tayo dahil mahal din natin yung tao, dahil gusto nating makipagdiwang. How will God react to you if He comes empty-handed and you do not rejoice? Mahal lang ba natin ang Diyos dahil may dala siya? Dahil may regalo siya? Dahil may bigay siya? Kuminsan ang Diyos may dalang mga regalo. Kuminsan walang dala. Kuminsan ang dala pamalo. Kahit anong dala niya o wala siyang dala, pag dumating siya, we rejoice. Kaya kung pamalo yon, chastisement yon, mga trial yon, we still rejoice because it still comes from God. Let's stop being like children that we rejoice only when there are gifts. Dapat mag-mature po tayo sa ating spiritual life. Celebration is not simply rejoicing in the gifts we receive. It is also a matter of rejoicing in the giver when He comes empty-handed. Sabi ni Ringma. Why do we rejoice always? Bakit nga ba? Because God is in control. There's not one split second that the Lord is not in control. The Lord is in control. Hawak niya ang lahat.
Isaiah 41:10. So do not fear. Why? For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Namnamin niyo po yung salitang yan kung may mga times na nadadismaya kayo o nalulungkot masyado o natatakot. Do not fear, for I am with you. Hindi niya sinabing, I will be with you. Sabi niya, I am with you. The bad moments, the in-between moments. Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, we can rejoice unpleasant things. We can rejoice pleasant things because God is in control. Pag pinapayagan niya, di tama, alangan naman magkamali ang Diyos. Isa po ng sikreto ng pag-enjoy ng buhay ang pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala. You cannot appropriate today's grace for tomorrow's needs. Kahit sabi sa Matthew, pray daily for your bread. Give us our bread in every day. Hindi po weekly, hindi monthly. Many people are sad. Many people are afraid. Many people are miserable because they try to solve the problems of a lifetime with the grace that is given only for today. And the Lord gives grace for today's own troubles and needs. For tomorrow's needs, He will give the grace tomorrow. Mga tao kuminsan, hindi sila masecure kung hindi nila hawak yung para sa next month, sa susunod na buwan pa at lahat-lahat. The Lord promised to give our needs on a daily basis. Paano po tayo magiging masaya? Yung blessing sa araw na ito, gugulin para sa araw na ito, huwag i-allocate para bukas. Tomorrow's needs will have its own blessing. Hindi ko ibig sabihin, huwag na kayo mag-savings or what. Iba yun. Ang pinag-uusapan natin, needs. Ang needs natin everyday, mamimit ni Lord. And the Lord promised it, and the Lord is not a liar. Magtiwala tayo. Why rejoice? Because of our coming eternal joy in the Lord. Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Napakagandang isipin. Sabi ni Paul, walang kwenta sa akin. Pag iniisip ko itong mga paghihirap sa panahon natin ito, ito'y walang kakwenta-kwenta kung ikukumpara sa mga kaluwalhatian na ipakikita at ipamamalas at ibibigay sa atin pagdating ng panahon. Kaya kung nahihirapan man po tayo ngayon, kung talagang there is nothing to rejoice about today, you rejoice about tomorrow. Because as sure as today is here, tomorrow will come. Pag wala na po kayong makitang isuk at ipagbunyi sa kasalukuyan, tumingala kayo sa darating pa at sigurado kayo sasaya. Because you will be with God forever. And this life is only a tiny dot in a never-ending line of eternity. The inconvenience is only very temporary. Pagka po meron kayong nararamdamang hirap, gawin niyo po itong motto, this too will pass. Lilipas din ito. Tandaan niyo po yan, hindi yan pa consuelo de bobo. Yun ay totoo. Kapag nahihirapan kayo, sabi niyo, lilipas din ito. Kung hindi man sa buhay na ito, kung kamatayan ko man tong hirap na ito, mamamatay din ako, come death and welcome. Thank you, Lord, because this too will pass. Napakasaglit ng buhay na ito. Ang sabi sa Bible, life is a mist. Para lang usok ang buhay. Nandyan ngayon, wala na sa bandaron. Napakaiksi. Hindi po mahaba ang 5 taong paghihirap. Hindi mahaba ang 70 taong paghihirap kung ikukumpara nyo sa never-ending glory that will be with us and in us and for us when we come to the Lord in eternity. Nagiging mahaba lang ang paghihirap kung ang tinitingnan nyo lang ang buhay na ito at nalilimutan natin yung darating na buhay pa. Para naman tayong walang future kung sinasabi nyo ganito na lang ba to, ang hirap naman. Pero alam po natin, matatapos din ito. This too will pass. And if you are a child of God, you can always rejoice. If not for the present, then for the future. Our coming eternal joy is sure. Perspective is needed, especially during unpleasant times, para nakikita naman natin kung saan tayo nakatayo. And why else do we rejoice? Because it was commanded. If only for that, you should rejoice.
Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kahit isang para namang impyerno ang buhay ko, ang hirap, pero salamat, hindi na ako pupunta sa tunay na impyerno. I can still rejoice. I can still rejoice. Now, how can we rejoice always? How? Paano? One, think of the reasons already mentioned. And we will already learn to rejoice. How else can we rejoice? Church, fix your eyes on Jesus Christ, and you can rejoice. Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ipako daw po natin ang ating mata sa Panginoong Jesus at sigurado matututo tayong magbunyi at magalak. Fix your eyes on Jesus, on His love for you, on His presence, on what He did and what He continuously does for you and for me. And we can have joy. Pagka naiinis kayo sa inyong pastor, naiinis kayo sa inyong deacon, naiinis kayo sa inyong leader, fix your eyes on Jesus at kayo ay matutuwa. Kapag naiinis kayo sa inyong asawa, sa inyong kapatid, sa inyong member sa choir, sa inyong nanay, fix your eyes on Jesus. At kapag tinitingnan nyo ang sarili at ang inyong mga pahirap, fix your eyes on Jesus na nakapako sa cross. At sabi mo, ay Lord, napakagaan naman ng aking dala, salamat. And you will learn to rejoice. None of you can suffer like Christ. And He suffered not for Himself, but for us. We can rejoice. We can rejoice. Kung minsan mga Christian workers, ang hirap naman ng dala ko, ang hirap naman ng load ko, or hindi pa natin nararanasang mapako. Wala pa tayong karapatang sabihin ko ano yung mahirap talaga. Nakakantsawa lang ng konti, nape-persecute ako. Hindi pa natin nararanasan yung naranasan ng Panginoon na dinduruan siya sa mukha. Hinahampas siya ng kahoy. Nilalatig ko siya. Tapos nape-persecute ako. Hindi na ako na-i-invite sa party. Oh, what a persecution. Mahiya naman kayo kung ganyan na inyong mga drama sa buhay. Napakababaw naman ang konsepto natin ng hirap. But the Lord taught us how to suffer. And, church, listen, how to suffer with dignity. With dignity. Yun ang tunay na taong may class. Hindi yung mayaman, hindi yung nakasuot ng mga pearl down. Hindi ganun. Yung mga naghihirap na, meron pang dignidad. Napapagod na, willing pang tumulong sa kapwa. Mabigat na ang dala, tumutuwang pa sa dala ng iba. Nahihirapan na, hindi pa reklamo ng reklamo. Hindi pinakikita sa mukha at sa itsura na siya'y pagod na pagod. Hindi daing ng daing at hindi utang ng utang lagi. Dahil gustong mag-party, gustong magganito, hirap na hirap, gusto na lang hut-hutin yung pera ng kapwa, lagi na lamang nakadaing, lagi na lamang nakareklamo. Walang dignity. Yes, you are suffering, pero walang class. But when we suffer and do it with dignity, then we are suffering in a godly way. Because when the Lord suffered, remember how quiet He was? When the Lord was mistried, remember how quiet and dignified He was? When He was crucified on the cross, when these stakes were being driven through His bones and flesh, He was praying. And He was praying not for Himself, but for His tormentors. Yun ang class. Class talaga. May dignity. Nahihirapan nga tayo, wala naman tayong ginawa kundi i-advertise ang ating mga sorrow. Walang class. Walang respectability. Kahanga-hanga ang isang taong nahihirapan na hindi nagpapahalata. Hindi lang itatago natin sa kapatiran. Pwede nating sabihin para maipag-pray, pero hindi na lang lahat ng tao nakaganyan ka na. Anong problema mo? Lagi na lang. We don't have to wear it because we are Christians. Kung hindi ka Kristiyano, understandable. But you are a Christian. You have the power of Christ here. And you have a future. And we have a God. And we have a Lord. Fix your eyes on Jesus. And your self-pity will vanish. Lahat dito na may mga self-pity. Fix your eyes on Jesus. And then, how else can we rejoice? Do not let your celebration of life be a hostage of only fun and pleasure. Tulad ng binanggit natin kanina. Hindi tayo masisiyahan lamang kung lahat ng gusto natin mangyari ang nangyayari. Kasi pag ganun, kawawa tayo. Dahil po maraming mangyayari ang hindi natin gusto. At maraming gusto natin mangyari ang hindi matutupad. Sabi sa Philippians 4:12-13, sabi ni Paul, I know what it is to be in need,
and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Christ who gives me strength. Remember these verses. Carve it in your hearts, in your minds. Sabi ni Pablo, alam ko na, kaya ko nang harapin ang gutom o kabusugan, ang kasalatan o karangyaan. Natutunan ko na maging kontento anuman ang nakapaligid sa akin. Comfortable man ako or not, natutunan ko na ang sikreto ng buhay. Huwag iasa sa pagkakaroon o sa kawalan ang aking kaligayahan. Kundi iasa ko sa aking kaligtasan, iasa ko sa Panginoon, iasa ko sa katotohanan na anak ako ng Diyos, na hindi niya ako papabayaan kahit kailanman. Pwede kayong mag-celebrate ng birthday na walang handa. Huwag kayong nangungutang para lang maghanda. It's ungodly. It's not the work of God. Celebration, hindi kailangan may spaghetti. Hindi kailangan may ice cream lagi. Kung meron, mabuti. Pero kung wala, kaya nyo mag-celebrate dahil anak kayo ng Diyos. Do not adopt the ways of the world. Hindi na kayang mag-debut kung walang mga damit na ipinagawa kung saan-saan at tambak-tambak ang lace. Kahit lang kayo nakasimple, pwede yan. Huwag ipinangungutang ang mga ganyang events. It's not godly. Kaya nating maging masaya in poverty or in wealth. Kaya nating magdiwang in health or in sickness. Sapagkat meron tayong Diyos na siyang nagpapaiba sa atin. Because we are different. You are a people called out of darkness into God's light. That's what the Lord said. And you are the light of the world, and you are the salt of the earth. We are to give this crooked, wretched, destroyed, deceived world the flavor that it needs. We should influence this world. We should not let this world be the one to influence us. Because you are a unique people, a holy nation, a royal priesthood. Don't you ever forget your identity. Gaano karami sa inyo ang nabigo last week? Hindi nagtagumpay over temptations. I'm sure of this. You did not use your authority. Pinag-usapan na natin yan nung nakaraan. Use your authority. Kapag tayo nabibigo ng kaaway, natatalo, bumibigay tayo sa mga temptation, you did not use your authority. And you wasted my time standing here. And you wasted your time sitting there by listening to that message. Use your authority. And use your authority even over sadness, over trials, over temptation, because you are a conqueror, because you are God's child. Many people live way, way beyond their true identity because they forget who they are. Nakakalimutan nila ang kanilang Panginoon, ang kanilang tagapagligtas, ang kanilang Diyos. Sabi ni Paul, I have learned to be content in anything. At ang isang tao na natutunan na niya na maging kontento, mahirap tuksuhin. Mahirap tuksuhin. Bakit ba natukso si Eva? Dahil hindi siya kontento. Ang dami-dami na niyang pwedeng kainin, yung pangbawal, pinagnasaan pa rin niya. Sabi ni Paul, I can do everything through Christ who gives me strength. So church, celebrate life. Celebrate life. Don't carry that weight on your shoulder. The Lord said, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. So, kung meron kayong dalang mabigat, isa lang ang may kasalanan yan. Kayo, bakit nyo dinadala? Eh, sabi ng Diyos, ibigay nyo sa Kanya. Eh, marami naman ibibigay. Lord, eto na po. Amen. O, akin na po. Pagkatapos magdasal, kukunin ulit sa Diyos. Lord, ipinapag-ubaya ko na po sa inyo ang pambayad ko sa kuryente bukas. Ang amin pong kakainin next week. Amen. E pagkatapos ko, sa kaya tayo kukuha? Paano kaya ito? Naku, ganyan. Eh di parang ibinigay mo sa Diyos yung problema pagka-amen na pagka-amen, kinuha mo uli, kaya dala mo na naman yan. Kung may buhat kayong madala at matagal nyo ng buhat, sisinin yung sarili nyo. Dahil sabi ni Lord, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. If you are not resting, it's your fault because the Lord already promised to give you rest. Ipinangako na, ibigay mo sa akin ang iyong dala. Eh kung dalain nyo pa rin, eh magdusa kayo. Kung gusto nyo dalhin yan, huwag kayong magreklamo. Pero sabi niya, ibigay.
Paano ibinibigay, mga kapatid? Sa pagitan ng pagtitiwala. So, may problema ako bukas pero ipinagdasal ko na yon, may solution na yon. Hindi ko palang alam, I'm waiting for the surprise. Then you enjoy life and wait for the surprise. Sabi ni Lord doon sa 2 bulag, nakahabol-habol sa kanya, Lord, Son of David, kami po'y bigyan niyo ng aming paningin, kami bulag. Sabi ng Panginoon, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yan? Opo! Ba't ganyan ang boses niyo? Dagdag ko lang yon. Sabi niya, according to your faith, be it done unto you. Nakita niyo po yung laman ng salita na yon? Ayon sa iyong pananampalataya, yun ang mangyayari sa iyo. So kung naniniwala ka na mapapagaling ka kita, gagaling ka. Pero kung hindi, hindi. Kung kalahati lang yung paniniwala, baka kalahating mata mo lang o kaya meron kang katarak, nakakita nga may katarak ka pa rin. Kasi yan lang ang faith mo But the Lord said, according to your faith, be it done unto you. At kung kulang kayo sa faith, mga kapatid, ask the Lord. Dahil pati faith, nahihingi. Ask for faith. Celebrate special, happy occasions. Celebrate unhappy occasions. Celebrate neutral occasions. Celebrate life. Bow your heads to the Lord in prayer. Ask yourself, let the Lord search you. Are you celebrating life? Ask the Lord. At sa pag-iisa nyo, kasama ang Panginoon, kung makikita nyo that the pattern of your life is not celebration but despair, na higit sa nakararami pa ang kalungkutan kaysa sa saya, ang pag-aalala kaysa sa pagtitiwala, na higit na mas marami pa yung kayo'y nalulungkot at nagluluksa sa hindi malamang dahilan kaysa kayo'y nagbubunyi at nagsasaya. At kung nakikita nyo na merong hadlang, whether you know or not kung ano ang hadlang na ito, sa inyong pagsa-celebrate, if the Lord searches your heart, and you see yourself not celebrating life, pinipigil kayo ng tao, ng bagay, ng pag-aalala, at hindi na kayo nag-e-enjoy sa buhay. Today is your day of liberation. Pray to the Lord. And when the Lord calls you to come forward, you come forward because we're going to pray for you. And we're going to cast out that spirit of despair. And you're going to cast out that spirit of sorrow. And you're going to put on the robes of joy of the Lord. The oil that gives gladness. If you believe, it is your day of liberation. It's not an accident that you're here today. The Lord likes to set you free. So sa inyong pag-iisa sa Panginoon in silence, if the Lord asks you to stand up and come forward, you come forward because we're going to pray for you. You have to come forward and say to the Lord, Lord, meron po akong despair, gusto kong matanggal. Mahirap para sa akin na mag-rejoice. Kung ano man ito, kahit ibigay mo sa akin ang solution or not, ang hinihingi ko, a heart that celebrates. Let the Lord search you. And if the Spirit urges you to stand up and come forward, do so. Accept the gift of liberation today. The Lord said, come to me, all of you who are tired. I'm going to give you rest. Silently ask the Lord what it is that gives you sorrow. Tanungin niyo po ang Panginoon kung hindi niyo pa alam. At kung meron kayong hinala, humingi kayo ng confirmation sa Panginoon, kung yan nga ba, pabigat sa inyong kalooban. Hindi tuloy kayo makapag-celebrate ng buhay. Mahirap tuloy, mabigat. Ang mga kaligayahan ay only a few moments, bumabalik uli ang mga hirap ng loob, ang pag-aalala, ang bigat ng loob. Kausapin niyo ang Panginoon. Bayaan niyo rin kausapin niya kayo. Let's spend some time with the Lord in prayer, silently. Narito po sa inyong harapan, tumatayo, kinikilala ang pangangailangan sa inyo. Ang mga anak mong ito. Wala naman kami ibang lalapitan, Panginoon, sapagkat kayo lang kinikilala naming Diyos. At nagtitiwala kami na hindi nyo kami tatanggihan sa aming paglapit na ito. Narito, Panginoon, sila't nakatayo, kaming lahat po nasa inyong harapan. Hinihiling ko sa inyo po, Panginoon. Angatin nyo po, Panginoon, ang mga pagluluksa sa puso ng mga kapatid na ito. May you lift the veil of gloom over their hearts. May you lift the veil of worry. May you lift the veil
of insecurity, of uncertainty, of sadness. Kung ano man, Panginoon, ang nagpapahirap sa kanilang kalooban, pumipigil upang sila'y magbunyi at magdiwang sa buhay. Sa ngalan ni Jesus sa taga-Nazaret, ngayon ay binabasag namin. We destroy this and break this in the authority of the name of Jesus Christ. And Lord, in your name, we set these brothers and sisters free today. We open up our hearts to you and receive the strength and the power that comes only from you, dear Holy Spirit. Dear Holy Spirit, infill these children of the Lord standing before you. Fill them with the glory of the Father, the strength of Jesus Christ, and the peace that comes only from you. Oh Father, I also pray that you will not only change attitudes, but I pray that now, on behalf of these, your people, change our hearts. Change our attitudes, change our behavior, change our lifestyle, our thought patterns that make it difficult for us to celebrate you and to celebrate the life that you gave us. Change our minds. Baguhin niyo po, Panginoon, ngayon man sa paghipo ninyo. Hindi namin kayang baguhin on our own. Hipuin niyo po at gumawa kayo ng himala na mabago ang pag-iisip ng mga kapatid na ito. Maalis ang self-pity, ang pag-aalala, ang sobrang takot at mga pangamba, ang mga kalungkutan, at kung ano man, Panginoon, ang nagpagiging pag-aalipin sa kanila ng mga nakaraan nilang mga karanasan that affects them today. In the name of Christ, we set them free. And we receive this freedom. And Father also, hindi ko lang po hinihingi alang-alang sa mga itong anak mo na baguhin ang isip. Hinihiling din po naming lahat at sumasangayon kami na ibigay niyo po ang mga solusyon sa kanilang mga suliranin. Alam namin hindi niyo ito ipagkakait sa mga kapatid na ito na hindi pa nila natututunan ang itinuturo niyo. Ipaunawa niyo po, Panginoon. At ibinibigay namin ang aming isip upang mahipon niyo at maunawaan namin ang inyong itinuturo. At nang sa gayon kung matutunan namin ay matigil na po ang mga inconvenience and awkwardnesses that go with your teaching sometimes. Lord, you love us more than we love ourselves. You love our brethren more than we can love them, and so we come to you. Right now, O Lord, in the name of Jesus, open the windows of heaven and pour out blessings unto these people. On behalf of them, I ask you, O God, your church needs you, O God. Your church honors you, O Lord. And now your church is gathered before you to receive your blessing. And we know that you will never fail us. Even now, we believe that we have received the answer to our prayers. Thank you, Father, for the liberation. Thank you, Lord, for the joy of life. And never again, Lord, will we allow the enemy to deceive us. Father, pabaunan niyo po ang mga anak niyong ito ng tagumpay, ng lakas ng loob, ng lakas ng espiritu na sa inyo lang magmumula. And in the name of Christ, I rebuke the devourer from their farms and fields. I rebuke the enemy that destroys their businesses and their work and their incomes and sources of income. And I rebuke the enemy that depletes their income. We rebuke the spirits of sickness that make us spend so much. And we rebuke all spirits of extravagance and unnecessary expense. And we rebuke all unwise decisions in the handling of our resources. And we welcome only your liberating wisdom. At nang sa gayon, Panginoon, ang ibinibigay niyo po sa amin ay hindi lang magkasya, kundi maging sobra pa. Turuan niyo po kami na pangalagaan, pag-ingatan ang mga pagpapalang ibinibigay niyo. Nang sa gayon, hindi ito maging kapos, maging sobra pat nang makatulong kami sa iba. Lord, we receive all answers to our prayers in faith. We thank you. We praise you. We thank you, Lord, for saving us, not only from damnation, nang sa gayon, hindi ito maging kapos, maging sobra pat nang makatulong kami sa iba. Lord, we receive all answers to our prayers in faith. We thank you. We praise you. We thank you, Lord, for saving us, not only from damnation, but from the corruption of this world and from all unnecessary difficulties. Father, thank you. Praise you. Bless these people. In Jesus' mighty name.